Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is July 9, 2026. July 9, 2026 is Thursday. Araw po ng Webes ngayon. So tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Banal na Kasulatan, Holy Readings, Sacred Readings, Lectio Divina. Ang atin pong pag-aaralang Ebanghelyo ay babalikan ko po ang Ebanghelyo nung nakaraang Sabado, July 4, 2026. Ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Huling-huli na tayo. Huling-huli na. So, malayo na yung A4 sa kasalukuyan na A9. Pero babalikan po natin. So, bago po tayo magsimula, tulad ng dati, kayo po ay inaanyayahan kong samahan ako para sa ating pambungad na panalangin. Wait lang po. Okay. Sabay-sabay po tayo. Inaanyayahan ko rin po kayo na samahan ako kahit iba ang inyong pananampalataya sa akin. Ako po ay isang Katoliko. Sabay-sabay po tayo, samahan niyo po ako sa ating pagdarasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, our loving Father, Creator and Lover of all life, you created us in your own image and likeness. Give us the strength and courage to defend and protect marriage, the family, and all human life from the conception at the moment of fertilization to natural death. We ask your divine healing, comfort, and peace for all those suffering from marital and family problems. Grant to them forgiveness, understanding, and strength. We pray for all our leaders and legislators. Grant to them wisdom, fear of the Lord, and the steadfastness to enable them to reject all proposed measures opposed to life and the family. May our Mother Mary, our most loving Mother, intercede for us, the Filipino people, God's people also. We entrust our nation, the Philippines, to her in this cause for the protection of life and the family. To you, O Lord God, through her, we consecrate our nation, the Filipino nation. We ask all this through Christ our Lord. Amen. O Mary, mediatrix of all grace, Queen of the family, Queen of peace, pray for us. Saint Joseph, chaste spouse of the Virgin Mary, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod, pray for us. Saint John Paul the Great, defender and promoter of the culture of life, pray for us. Saint John Paul the Great, defender and promoter of the gospel of life, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Simula na po tayo. Pupuntahan ko na po ang Ebanghelyo na ginamit sa pagdiriwang ng mga banal na misa noong Sabado, July 4, 2026. Hindi ko na po sa inyo ipakikita ang ebanghelyong yon, kundi babasahin ko na lang po at pagtiwalaan nyo na lang po ako. Total naman, ilalagay ko din naman po, pagka-publish ko ng video na ito, ilalagay ko din naman po yung aklat kung saan kinuha ang ebanghelyo. Okay? Ang aklat, ang kabanata at mga talata. Ilalagay ko din naman po bilang karagdagan teksto sa video na ito kapag na-publish ko na po or ipapublish ko na po. Malakas yung hangin. Yung hangin. Wait lang po. Yung aking ginamit na kurtina. Okay, wait lang po. Wait lang po. Wait lang po.
Okay. Nakatapat po kasi ako sa bintana. Okay, ito yung aking working area sa bahay. So, simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo, Kabanata Siyam, mga talata 14 hanggang 17. Mapuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast too much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, or its fullness falls away from the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskin. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yun po yung ating ebanghelyo ngayon. I'm sorry. Yun po ang ating ebanghelyo na nakaraang Sabado, July 4, Saturday, 2026. Punta na po ako sa aking notes. Wait lang po. Pupuntahan ko yung aking notes. Okay. So usual one of the usual or common mistakes committed by so many of us, committed by so many people, is the thinking that we have much time. Marami pa tayong oras. Kung bata pa tayo, yan ang ating karaniwang iniisip. Bata pa naman ako, pwede pa naman akong maglingkod pagdating ng araw. Okay. Bata pa naman ako, pwede pa akong gawin ang gusto kong gawin ngayon. Magpaka-busy sa aking mga ginagawa. Saka na ang simba-simbahan, saka na ang paglilingkod sa Diyos. Maraming ganyan sa simbahan. Kung kailan tumanda, okay, hindi naman sinasabing masama. Kung kailan tumanda, sa kanila, iyon na ang panahon upang maglingkod. Pero sa akin, tingin ko, mas maganda na habang bata pa lang ay makapaglingkod ka na sa Panginoon. Pero sa iba, yun nga, the common mistakes committed by so many people, by so many of us, is the thinking, marami pa tayong oras. We had many sufficient time. Kaya yung mga gawain para sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, saka na yan. Total naman, bata pa ako. So because of the thought, dahil sa pag-iisip na yan, many of us also became complacent or comfortable, or we take things in we we take things with mediocrity, and without doing our best. We do our best for for our ikabubuhay, but doing one's best para sa Panginoon, saka na muna yan. Okay. Mediocrity. Sige na, okay na yan. Pwede na yan. Nakapagsisimba naman ako tuwing linggo. Okay na yon. Pwede na yon. Okay. Minsan talaga yon. Okay. Mediocrity. Complacency. Basta magawa na lang. Because total naman may mga darating pang pagkakataon. May mga pagkakataon pang darating sa hinaharap. So okay na yan.
may ibang oras pa para pagbutihin sa susunod. Yun, ganun. May mga pagkakataon pang darating para gawin yan. Yang halimbawa yung paglilingkod na yan sa Diyos. Kapag nagsisimba tayo, makikita natin yung mga altar servers, yung mga naglilingkod sa simbahan, yung mga bata. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Bata pa lang sila, nakapaglalaan na sila ng oras upang makapaglingkod sa Diyos. Samantalang yung iba, medyo matanda na, lagpas na sa panahon ng kabataan, pero sa kanila, being ignored pa rin ang aspeto tungkol sa Diyos. Ignored pa rin ang aspeto tungkol sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, doing one's best for God, kasi ang pag-iisip, bata pa naman ako, saka na lang yan. Okay. May, may, may isang kasabihan, hindi natin talaga alam kung ano ang oras natin sa buhay. We don't really know how much time we have left in life. Hindi natin alam kung ilang oras pa ang natitira sa ating mga buhay. May mga bata malakas na malakas, pero bigla na lang namatay. Bata natulog kinagabihan, hindi nagising kinaumagahan. Ang bata malakas ang pangangatawan, pero may nangyaring di maganda, aksidente sa buhay, or bata pagkatapos dinapuan ng isang malalang sakit na sa kasalukuyang panahon wala pa ring lunas. So kaya tama iyon. We don't really know, we don't really know how much time we have left in life. Okay, there are two things, sabi, that are unpredictable with life. Narinig ko na naman kay Father Jerry. Ang dami kong naalala kay Father Jerry. There are two things that are unpredictable with life. One is the moment of your birth, ang panahon ng ating kapanganakan. Hindi natin yan masasabi o nasabi kung kailan nangyari. Okay, o kailan mangyayari. The moment of our birth. The moment of our birth. And also, the other one, unpredictable with life, is the moment of our death. Okay. Unpredictable ang panahon ng ating pagkakasilang. Sino bang nakaalam sa atin bago isilang na sa ganitong buwan at araw, taon, dun tayo panganganak? Di natin alam. At ganun din sa kamatayan. Di natin alam. Di natin alam kung kailan, we don't know when, we don't know where, saan, sa ospital ba, sa bahay ba, sa kalsada ba, we don't know where, we don't know when, and we don't know how. We don't know when, we don't know where, we don't know how. Ang ating kamatayan, the moment of our death. At dahil dito, because of this, sabi, kailangan we must live our lives to the best or at its best. It was said to love with all that we have. Ang umibig ng lahat na meron tayo. With all our minds, partial mind, hindi partial mind, with all, sabi, with all our minds, with all our hearts, undivided, hindi din partial, with all our might, with all. Take note of the with all. Take note of the word with all. Love the Lord, serve the Lord with all our minds, with all our hearts, with all our might, with all that we have. Doing the best with all that we have. Hindi partial mind,
undivided mind, partial heart, undivided heart, with all our might. Meaning to say, doing talaga the best with all that we have. Kasi yung iba naglilingkod, okay na yan. Babalik tayo sa mediocrity, okay na yan. Okay na yan, ayos na yan. Ayos na yan. But ang tanong, did your best? Ginawa mo ba yung best mo? So the Gospel of July 4, 2026, Saturday, connects us to the reality of putting things according to what is appropriate. According to what is appropriate. Doing one's best. And also according to the appropriate time. Tamang panahon. Yun yung a season of feasting and a season of fasting. And so, again, the Gospel, July 4, 2026, it will connect us to the reality of putting things according to the appropriate time and according to the best that we can do. It is erroneous to show happiness in time of sadness. It is erroneous. It is also erroneous to fast within the season of feasting. Within the season of feasting. It is erroneous to fast within the season of feasting. According to the season, acting according to the season, ang gumawa ayon sa panahon, must become part of our discipline. It must become part of our discipline to act according to the season. Whether, ang daming notification, whether in temporal matters or in spiritual matters. If we need to rest, and then we rest. If we need to work, then we work. Okay? If we need to rest, then rest. If we need to work, then work. According to the season, according to the time. Inilalagay ang mga bagay-bagay sa tamang oras o panahon. Pag nag-uulan na, panahon na yan ng mga magsasaka para ihanda ang bukirin para sa pagtatanim. Samantalang may panahon din naman ng pag-aani. Hindi natin ihahanda ang taniman kung hindi pa panahon ng pagtatanim. Halimbawa, palay. Saan ba tayo nakakita ng panahon ng tag-araw o doon nagtatanim ng palay? Na kapag tatanim ng palay kahit panahon ng tag-araw, kung may patubig ang ating bukirin, ang ating lupain. Pero dun sa mga magsasakang walang sapat na patubig, ang kanilang lupain o bukirin, gumagawa talaga sila ng ayon sa panahon. Kapag nag-uulan na, saka na nila inaasikasong ihanda ang lupain. Doon na rin sila magsisimulang magtanim. Palay ang pinag-uusapan natin, pagtatanim ng palay. Hindi pa talaga tayo makakakita ng mga nagtatanim ng palay sa panahon ng tag-araw na yung kanilang lupain walang sapat na patubig, irrigation. May mga lugar lang na kapag tatanim sila ng palay throughout the year dahil merong irrigation. Katulad yung sa Manabo. Kung alam niyo yung lugar ng Manabo sa Abra, meron silang magandang irrigation at ang nag-take ng initiative noon para magawa yung irrigation na yon ay isang pari. Okay, ay isang pari.
yan ay isang information relayed to me. So nakapagtatanim yung mga tao sa Abra, sa lugar ng Manabo throughout the year, palay, umaanit, nagtatanim sila ng palay throughout the year. Di na nila kailangang maghintay ng tag-ulan dahil meron silang sapat na irrigation. So again, inilalagay ang mga bagay-bagay sa tama nitong oras o panahon. Pag panahon na ng pagtatanim, nagsisimula ng pumatak ang ulan, inihahanda na ang taniman o ang lupain. Okay, bawat agricultural crop may tinatawag na calendar cropping. Sa ganitong panahon at buwan, dito magandang magtanim ng kamatis. Ito naman ang mga buwan na hindi ka makapagtanim ng kamatis. Okay? Kahit ang mga natural na kalikasan na lamang panahon, hindi ka makaani ng mangga sa panahon ng tag-ulan. Hindi ka maghahanap ng bunga ng mangga sa panahon ng tag-ulan. Wala yun sa panahon, wala yun sa oras. Ang ibang religion, other religions, even the Muslim world or the Islam faith recognizes the value of fasting. Nagpa-fasting din ng mga Muslim. Okay. Tayong mga Krisyano, Katoliko, we do the same. Meron tayong panahon ng fasting sa mahal na araw, sa loob ng sa panahon ng Lent. Okay? And so, yung mga Muslim, kinikilala din nila ang kahalagahan ng fasting. And to those who practice the same, mahirap yan eh. It's very challenging. Fasting is very challenging. And so, fasting also places us, inilalagay tayo ng fasting, places us to embrace the simplicity bilang karaniwan. Okay. Hindi tayo panahon ng fasting eh. Magiging karaniwan ba yung maganda tayo ng lechon? Isang katutak na kung ano-anong menu, kaldereta, menudo, apritada, hindi mo ilalagay yon sa panahon ng fasting. Yun ay panahon na ginagawa, yung bagay na yung ginagawa sa panahon ng feasting. So kung usapin ng simplicity, kung pag-uusapan natin, if we are to talk about it in a Catholic perspective, simplicity na inilalagay tayo ng fasting diyan sa simplicity na yan, hindi yan hindi yan isang bagay for being easy or being plain. In our understanding of halimbawa of about God, kalikasan ng Diyos. Anong kalikasan ng Diyos? Sa ating Katoliko, doctrinal faith, simple lang. God is walang hanggan. God is eternal. Siya ang simula, siya ang katapusan. At siya'y walang katapusan. Alpha and Omega. God is omnipotent. And God is Trinitarian. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Therefore, sa paniniwalang ito, ginagabayan tayo nito to see God as the ultimate source of all blessings that we can have, and will guide us to a simple reality. What reality? That if we depend solely on God, kung ilalagay natin ang ating mga sarili na may ganap na pagtitiwala sa Diyos, God will not disappoint us. Mapapalad ang mga taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang sabi sa Beatitudes, mapapalad ang mga taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. God will not disappoint us if we depend
solely on God. Ang tao, bibiguin ka pa ng tao eh. Bibiguin ka pa ng tao. Ilagay mo ang pagtitiwala mo sa tao, yung tao, bibiguin ka ng tao. Pero kung ang pagtitiwala mo ay ilalaan, ibibigay mo sa Diyos, mapatunayan mo yan. Ako by experience, God will not disappoint us. God never disappoint me when I place myself solely on Him. We can place our hope in God. We can place our hope in Him. And with this hope in Him, sa Diyos, again, talaga, He will not disappoint us. Subukan nyo, i-consecrate nyo ang lahat na meron kayo sa Diyos. At malalaman nyo na hindi kayo bibiguin ng Diyos. I-consecrate yung inyong pamilya, i-consecrate nyo sa Diyos ang inyong trabaho, everything and anything. Ang fasting at feasting, it is an act or move that moves us between an understanding na sa buhay that in life, meron tayo nito. Meron tayong panahon ng fasting at panahon ng feasting. All of us have feasting and fasting experiences sa buhay. Okay? Sa panahon halimbawa ng ating pakikipagtipan sa pag-aasawa, that is the moment of feasting, pagdiriwang, pasasalamat, handaan, okay, feasting. But the question, itong feasting and fasting experiences, but the question is, with both experiences or action, did we put love into it? Maraming nagsasaya. Maraming nagsasaya, eating and drinking, pero walang love doon. Only a matter of magsaya. Only a matter of magsaya. Feasting. May mga pagsasaya, may mga feasting, pero walang pag-ibig doon. Meron lang doon paghahanap at kagustuhan magkaroon ng kasiyahan. Okay. Sa pag-iisang dibdib sa kasal, yun ay isang halimbawa na kayo'y may feasting at nagdiriwang kayo dahil yun ay panahon ng kasiyahan. Dahil iyon ay panahon ng pag-iisang dibdib. Okay? Again, feasting and fasting experiences. The question is, with both experiences or action, did we put love into it, or we only made them as something for a show or something for a leisure or something of a good time only, for a good time only. Yun namin, good time, good time. Diba? Mga matatanda, sinasabihan tayo, huwag kang puro good time. Huwag kang puro good time, huwag kang puro good time. Eating and drinking, puro good time. May mga panahon, kailangan hindi rin naman puro good time. May mga panahon, kailangan magsakripisyo. May mga panahon, hindi puro good time. Na lalabas ka sa panahon ng good time, ng comfort zone mo, para pasukin mo o magbigay ka ng isang sakripisyo. Ang mga ginagawa natin sa pamilya, para sa pamilya, ay mga panahon ng pagsasakripisyo. Okay? Mahirap kung minsan ang ating mga trabaho at ginagawa. Pero kung para sa pamilya, pinapasan natin. Gano'n man ito kabigat. Sakripisyo. Going away with our comfort zone. So yung iba, both experiences, feasting and fasting, meron lang good time, pero walang pag-ibig doon.
Minsan yung feasting na yan out of having a good time only, leisure, katuwaan, or for a show, ginagawa din yan. May birthday, pwede namang gawing simple, pero gagawing bongga. Nagiging isang palabas, nagiging pabonggahan, nagiging payabangan. Pwede namang ipagdiwang ng simple, pero hindi ginagawang simple kahit mangutang pa. Nagiging for a show, nagiging isang palabas lang, nagiging payabangan. Ako, nagpa-fasting ako kasi ganito, ganyan. Dahil may pakinabang, ganyan din yan. Ako, nagpa-fasting ako kasi ganito, ganyan. Dahil may pakinabang. Nagpa-fasting ako kasi gusto kong makapasa sa board exam. Yan. Nagpa-fasting ako kasi gusto kong ma-promote. Yan. Basta merong personal na dahilan. Personal na kung minsan tutok sa sarili ang dahilan. Personal para sa personal na pakinabang. Hindi ginagawa upang ang Diyos ay higit na maitaas at papurihan. Magpapasting ka dahil meron kang hinihintay na magiging kapalit. Personal na kapalit. Maring isang halimbawa, promotion or a reward and something like that. Pero hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay only for rewards or recognition. Matatanda na tayo para hindi yan maintindihan ganyan. Hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil lamang sa recognitions or awards. Ang mga bata ganun din, hindi sila nag-aaral para lang sa medalya. Hindi sila nag-aaral para lang sa medalya. Hindi sila nag-aaral na mabuti para lang sa medalya. Ipaintindihin po natin yan sa mga bata. Sila'y nag-aaral, dapat silang nag-aaral upang sila'y may matutunan, upang mapalago nila ang kanilang sarili, ang sariling pagkatao, ang sariling kaalaman. Para sa kanila yon. At dapat nilang gawin yon. Not for a medal, not for a recognition, not for a reward. Tayo, matatanda na tayo. We're too old not to understand that. Ginagawa natin yung mga bagay-bagay. Dahil yun lang naman talaga ang dapat gawin. That we do our best because that is what we are supposed to do. We're doing what we are supposed to be doing. Regardless kung may award man, a recognition, okay, regardless of that, may reward, may recognition na wala, kung malinaw sa atin, ito ang dapat nating gawin, gagawin pa rin natin. Okay? Yung parang ano yan eh, parang isip bata na ginagawa mo lang mga bagay-bagay only for a recognition. Is a childish thinking. Is a childish thinking. Ang ibig ko lang sabihin, anuman ang panahon kung saan naroon tayo, feasting or fasting, saliksikin natin ang loob natin. Saliksikin natin ang konsensya natin sa paggawa ng mga ito. Nagsasakripisyo ba tayo? Are we fasting only because we can get something personal out of it? Or we are fasting more than anything to please God, more than anything na magbigay papuri sa Diyos, na maitaas ang Diyos. We feast because we wanted to let God be known. We feast again. We feast because we wanted to let God be known that God blesses us.
of all the graces we receive, and therefore we peace, that we are happy, that we are thankful, pinagpapala tayo ng Diyos. And so, naghahanda tayo ng isang pista, isang pagdiriwang, isang pagpapasalamat, isang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbibigay sa atin ng gantimpala at biyaya at grasya. We are thankful, we are happy. God blesses us. And with God's blessing, yun na, we feast, we celebrate. Celebrating with an act of gratitude, utang na loob, and pasasalamat. The Lord God, who is good, is the ultimate source of our blessings, any blessings. And Him, we point Him, God, as the source of all our blessing. We point to Him so that other people too will realize that there are truly blessings for those who keep on contact, who keep on having contact with God. Nagdarasal sa Diyos, may personal na relasyon sa Diyos, relasyong hindi lang Diyos siya, kundi kaibigan din natin siya, relasyong hindi lang siya Diyos, kundi Ama din natin siya. Ama, kaibigan, Panginoon, manunubos, hari, mga relasyon natin sa Diyos. We realizes that all the blessings that we have, it came to us because ginawa natin ang mga dapat nating gawin na manatili tayo sa tabi ng Diyos. And we also pray, Lord God, manatili ka sa amin. You stay with us. Lord God, give us the virtue to always hold on to you. Give us the virtue to the good thinking and the good loob na laging lumapit sa iyo. To approach you, to hold on to you, and to stay with you. Connecting with God, having the relationship with God, not only as God, but God is also our Father, our friend, our Father, our friend. We place God at the center of our lives, whether panahon man ito ng feasting or fasting. According to the book of the prophet Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, mapapalad ang mga taong nananalig sa Panginoon at ang tiwala ay nasa Panginoon. Sila ang mga taong magiging gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng katubigan, na nag-uugat sa tabi ng batis at hindi matatakot kapag dumating ang tagtuyot, ang tag-init. Ang dahon nila'y laging sariwa at hindi mababahala sa panahon ng tagtuyot, at hindi sila titigil sa pagbubunga. And so if we place ourselves at the center, if we place ourselves with God, placing God at the center of our lives, tayo'y magiging gaya ng punong kahoy na nakatanim o itinanim sa tabi ng katubigan. Dumating man ang tag-init, hindi tayo matatakot. Ang mga dahon natin mananatiling laging sariwa, hindi tayo mababahala. Sa panahon kung darating man ang tagtuyot at tayo'y mamumunga at di titigil sa pamumunga.
Ganon din ang nakalagay sa Awit, Kabanata 1:3. Sa mga nagtitiwala sa Diyos, siya'y gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batisan na nagbubunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta at anumang kanyang gawin ay nagiging mabunga. I'd like to finish it this way. Let us be discerning, let us be sensitive as to the seasons of our lives, the different seasons of our lives, that we must act appropriately according to the seasons, that we should not ignore the time or seasons of our lives. Ilagay natin, ako, 54 na po ako. Tapos na sa akin ang panahon ng good time. Dapat tapos na ang panahon ng good time. Tapos na ang panahon ng puro leisure. Tapos na ang panahon ng puro laro. 54 na po ako. Sa panahon na ako na dapat, hindi na yun ganun, na puro good time na lang. Dahil kung ang isip ko puro good time pa rin hanggang ngayon na 54 na ako, that is childish thinking. That is childish thinking. An old wisdom quote says, maiksi ang buhay, life is short. Indeed, totoo yun, life is short. And eternity is eternity. Ang forever ay forever. Ang buhay ay maiksi. Sa ating earthly life, maiksi talaga yan. Sabi, ang mga malalakas silang kayang mabuhay ng 80, 90. Sa mga malalakas, sa mga mahihina, 50, 60, wala na. Okay? And so, ikumpara natin ang buhay na yan. Kung tayo'y malakas, 80 or 90, kasi kukumpara natin ang buhay na maiksi, life is short, sa buhay ng eternity, ng forever. So indeed, life is short, and eternity is eternity. Forever is forever, life is short. Sa malalakas, 80 or 90. Sa mahihina, it's 50 or 60. Ano ibig sabihin? Therefore, paghandaan natin yan. Let us be prepared for the eternity. Let us be prepared for the forever. Dapat, sana, panalangin natin, we may have the beautiful eternity with God, na makapiling natin ang Diyos forever. Sa ating mga dasal, naisip ba natin yan? Lord, sana kung matapos na ang buhay ko sa mundo, makasama kita, makarating ako sa kaharian mo, at makasama ako doon sa umaawit at umaawit ng walang tigil. Purihin, purihin, purihin ang Diyos na Panginoon natin. Purihin, 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 purihin ang Diyos na Panginoon natin. Iyon ang nangyayari sa langit kung magiging kasama na natin ang Diyos. And I've been thinking of that, Lord. And I've been praying for that, Lord. Pagtapos ng earthly life ko, sana wag mo nang maalala yung mga kasalanan ko, yung aking mga pagkukulang, yung aking mga kahinaan, kundi Panginoon, sana higit mong matignan ang mga pagsisikap ko, mga effort ko para sa iyo, para sa pag-ibig sa iyo. Sana mai-consider mo po iyon, na iyon ang mapagtuunan mo ng pansin. Hindi ang aking mga kahinaan. Sa misa sinasabi natin yan. Look not into our sins, but in the faith of your church. Sinasabi natin yan sa misa.
May we have a beautiful eternity with God and not with an ugly eternity of punishment or damnation. Ipanalangin natin, mabuti Panginoon, pag natapos na ang aking earthly life, kaawaan mo po ako, Panginoon. Look not into my sins, look not into our sins, but look into our faith sa pananampalataya namin sa iyo. And right now, at this moment, let us act quickly in preparation for that. Paano natin paghahandaan ang eternity? Tandaan natin, ang eternity can be an eternity of eternal punishment or damnation, or an eternity, beautiful eternity with God. Right now, right at this moment, nawa tumimo sa ating loob, sa ating puso, sa ating isip, mapaghandaan nawa natin itong eternity na ito. At sana itong eternity na ito ay isang beautiful eternity, beautiful forever with God. So again, and so matotal conclusion again, let's again be discernful. Nasa anong panahon na ba tayo ng buhay natin? Nasa mga good time pa rin ba tayo? Puro good time, puro good time. Walang anumang effort or sakripisyo para sa Diyos. Puro good time. That is childish. That is childish thinking. That is childish thinking. Puro good time, puro leisure. Pero ang magsakripisyo para sa Diyos, okay, may nagsasakripisyo bang hindi nahihirapan? So papasanin natin ang ating mga krus, anuman ang krus na iyan. Tungkulin man natin yan sa ating mga gawain, o tungkulin man natin sa mga mahal natin sa buhay. And so, parang nasa under construction, continuous construction, ang buhay natin sa pamilya at ang buhay natin sa ating mga tungkulin. Under construction, ongoing, hindi pa tapos. May mga failures, may mga misunderstanding, pero sa tulong ng Diyos at ang ating mga panalangin, hindi tayo mabubuwag. Hindi tayo mabubuwag. Hindi tayo malalanta ang ating mga dahon dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Nagiging gaya tayo ng punong kahoy na nakatanim sa mga tubigan. At dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga tagtuyot, ang ating mga dahon ay mananatiling sariwa. Hindi tayo mababahala, hindi tayo matatakot kahit dumating ang panahon ng mga tagtuyot, panahon ng mga problema. According to the book of the prophet Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8 at Awit chapter 1 verse 3. Doon na po natin tapusin. Ilagay natin ang mga bagay-bagay ayon sa panahon. Kung panahon ng magtanim, magtanim. Kung panahon ng mag-ani, mag-ani. Tukuyin natin ang ating mga panahon. Pag nag-uulan na, panahon na yan ng pagtatanim. Panahon na yan na ihanda ang bukid. Pag nagtag-araw naman na, panahon na rin iyan para umani. Okay? From the book of Colet, Ecclesiastes. For everything there is a season, a time to be born, and a time to die, a time to plant, a time to harvest, a time for war, a time for peace, a time to throw stones,
and to gather stones together. Ewan ko kung naintindihan po natin yan. A time to throw stones and a time to gather stones together. A time for joy, a time for sadness, a time for war, a time for peace, a time to plant, a time to harvest, a time to be born, and a time to die. Let us be discernful as to what time we have. Let us be discernful according to what time we have. So, dyan na lang po. Humaba na tayo ng humaba. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's already 5:38 in the afternoon. Hanggang sa muli po, ito po si Father Aaron. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pabago-bago yung aking video background. Siguro nasa pag-iilaw. Anyway, magpalain po tayo ng Panginoon. Ipanalangin natin. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli, Brother Aaron. Salamat po sa inyong lahat. My friends, my brothers, and my sisters.